Matapos ang isang napaka-intense na labanan sa pagitan ni Sukuna laban kina Miguel at ng mga Jujutsu Tech Sorcerers ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 256 sa wakas masasaksiyan na natin ang mga kaganapan matapos ang pangalawang pag-unleash ni Sukuna ng Black Flash. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang panel sa isang flashback ni Gojo na sa flashback na to ay dinidiscuss dito ni Gojo ang tungkol sa Black Flash. Tinanong siya dito sa kung bakit di raw nakakapag-unleash si Gojo ng Black Flash intentionally. Nasagot naman ni Gojo na bakit iniisip daw nila na kaya niyang gawin ang feat na yan. Na dito niya na-realize sa kung bakit natanong siya sa kung di ba raw siya nakakagamit ng Black Flash intentionally ay dahil daw pala sa meron siyang 6 eyes. Ayon pa kay Gojo na wala daw talagang tamang sagot sa pag-a-activate ng Black Flash kasi sa tuwing nag-all out daw siya ay nag-i-imbue raw siya ng curse energy sa kanyang mga kamao. Pero ang pag-a-unleash daw ng Black Flash ay nagdedepende daw talaga sa luck o swerte. Even daw sa katulad niya. Darapan niya na sinanami daw ang record holder sa consecutive Black Flash. Pero kung sa total amount of Black Flash daw na na-unleash ay siya raw ang panalo. At since na ang mga laban daw ni Gojo ay di raw gaano tumatagal, dahil rin daw dyan ay di raw gaano kadami ang na-unleash ni Gojo na Black Flash. After sa statement na to, may note na iniwan si Gege na nag-i-imply na lalagpasan daw ni Yuji sa hinaharap ang total amount of Black Flash na na-unleash ni Gojo. Matapos ang flashback na yan ay balik dito sa present. May kita si Sukuna na naghahanda habang sina Miguel, Maki, Choso at Yuji ay nababahala naman dahil sa nagkaroon na raw ulit ng momentum si Sukuna na bakay babalik rin daw ang RCT output nito tulad sa nangyari noon kay Gojo after hitting a consecutive Black Flash. Nasa isipan naman ni Choso ay kailangan daw nila mag-team up talaga habang di pa bumabalik ang RCT output ni Sukuna dahil nandito naman rin daw sina Miguel at Laro. Maya-maya pa'y sumugod na sila at sinubukan sana ni Eugene i-trap si Sukuna gamit ang isang railing habang si Choso ay nag-activate naman ng Supernova ngunit naiwasan naman ito ni Sukuna. Pero mabilis naman kumilos dito si Maki at nagawang masaksak ang dibdib ni Sukuna gamit ang Split Soul Katana. Subalit habang napapansin ni Choso na nagagawa pala ni Making makakilos mid-air para makapunta kay Sukuna ay makikita na bumawi na ngayon si Sukuna ng isang Black Flash na suntok dito kay Maki na nagpatalsik kay Maki mga kaibigan at sinabayan pa ito ni Sukuna sa pagpapakawala ng mga dismantle na tumama kay Maki at napansin dito ni Maki na bumabalik na raw ang output ng mga slashes ni Sukuna. At as soon as magpapakawala naman sana ng dismantle si Sukuna ay kaagad itong binak ni Choso ng kanyang Supernova. Ngunit bumawi naman si Sukuna ng dismantle kay Choso na naiwasan naman ito. Pero distraction lang pala ito ni Sukuna upang makalapit kay Choso na agad niyang inihampas sa pader. At nang naghahanda na sana si Choso sa gagawing atake ni Sukuna ay dito'y dali-dali namang sumugod si Sukuna at sinuntok si Choso ng isa na namang Black Flash. Kaya mas napadiin pa ngayon si Choso sa pader. Ngunit nagawa namang ma-minimize si Choso ang damage mga kaibigan gamit ang kanyang dugo na ginawa niyang armor na ngayon nagpa-stuck sa kamay ni Sukuna na dahil dito ay nagawa ni Eugene masuntok ang mukha ng King of Curses at nagpaatras ito. Na matapos niyan ay sa isipan naman ni Choso ay ayon sa kanya na kahit ilang beses parang makapag-unleash ngayon si Sukuna ng Black Flash kung matatamaan pa rin daw siya ni Eugene ng mga suntok bababa pa rin daw ang curse energy output ni Sukuna at mas mamamanhid pa rin daw ang pagkokontrol nito sa katawan ni Megumi. Makikita naman dito si Miguel na tinutulungan na ngayon si Laro. Sinabihan din dito ni Miguel si Laro na tama na raw at aatras na raw sila. Ngunit nag-insist pa rin si Laro dahil may bagay pa rin daw siyang dapat gawin. Na matapos niyan ay sumugod na naman si Sukuna at sinubukan patumbahin si Yuji. Ngunit mabilis naman siyang tinamaan ng isang piercing blood mula kay Yuji mga kaibigan na ayon kay Choso na di pa raw nakakagamit si Yuji ng convergence. Pero naturuan pa rin daw niya si Yuji ng isang piercing blood. Kung kaya't matapos ang piercing blood na tumama kay Sukuna ay tinulak naman siya dito ni Sukuna na dahil dyan kaagad na naghanda si Yuji ng isang suntok at sinasabi dito na nasa zone na raw si Yuji. At ang suntok na ito mga kaibigan ay may similar vibes daw sa suntok na nasense ni Mahito noon na isang suntok na may kasamang Black Flash. Na ngayon ay nasense din ni Sukuna na ang suntok na to ay isang Black Flash talaga mga kaibigan. Ngunit na-divert ang atensyon ni Sukuna nang mula sa isang distance ay biglang inactivate ni Laro ang kanyang curse technique dito kay Sukuna na ayon dito na ang curse technique ni Laro ay di lang daw pala naghihintulot sa kanyang mahawakan ng physical body ng target kundi nahahawakan din pala ni Laro ang puso o consciousness ng target na dahil dyan ay biglang napa-freeze ni Laro si Sukuna at ang moment na to ay sinamantala ng ating bida na ngayon ay nagtagumpay si Eugene na matamaan si Sukuna ng isang napakalakas na Black Flash, a direct hit mula kay Eugene. Na matapos ang Black Flash na yan mga kaibigan ay ayon pa ng narrator na ang paggamit daw ni Eugene ng Black Flash ay nagpa-unlock daw sa potential ni Yuji at sa wakas ngayon ay nagkaroon na raw si Yuji ng awakening. Man, after all those years ay sa wakas na
nandito ng pinakahintay nating awakening ni Yuji Itadori after unleashing a Black Flash sa King of Curses. What a chapter! At dito muna magtatapos ang spoiler review natin mga kaibigan sa panel na ito. At sadly, break po ang JJK next week. Pero huwag kayong mag-alala dahil may full chapter review pa rin naman tayo para sa chapter 256 para sa mas dumapa at in-depth review sa napakatinding bakbaka na chapter na ito mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan niyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.